Pinagpawisan ng malamig si Moze matapos magpakita ni Zofan sa kanyang harapan. Naisip nito na ayaw pangaraw niyang mamatay. Kinakabahan na siya sa maaaring gawin sa kanya ni Zofan. Nung mapansin ni Moze na hindi na nakatingin sa kanya si Zofan ay pasimple itong umatras at nagmadali sa pagtakbo. Hindi naman nataranta si Zofan, bagkus ay pinuri pa niya si Moze dahil mabilis daw itong tumakbo. Kaso nga lang daw ay wala ring kwenta ang ginawa nito. Biglang naglaho si Zofan sa kanyang kinatatayuan at mabilis na sinundan ang tumatakbong si Moze. Pagkalapit ni Zofan kay Moze ay agad niya itong pinutulan ng isang braso. Sa bilis ni Zofan ay hindi na halos nakita ni Moze ang pag-atake nito. Napahiyaw ng malakas si Moze nang maramdaman na nito ang sakit ng naputol niyang braso. Tumigil si Zofan sa harapan ni Moze at pinagmasdan ang pagdurusa nito. Nagalit si Moze nang makita nito sa tabi niya ang umatake sa kanya na si Zofan, pero mas pinili nitong humingi ng tawad at magmakaawa sa ating bida. Habang nagmamakaawa ay sinabi nito na patawarin daw siya ni Zofan, handa niyang araw gawin ang lahat ng gusto nito. Tinawag naman ni Zofan si Moze sa bansag na daga at sinabing kapag nga raw nilabanan siya nito ngayon ng deathmatch ay baka patakasin pa niya ito. Nung marinig ni Moze ang kondisyon na sinabi ni Zofan ay naisip nito na mukhang may tsansa pa raw siyang makaligtas. Agad niyang pinulot ang isang matulis na palaso at sinugod si Zofan. Habang ginagawa niya ito ay humihiyaw siya na mapupunta nga raw si Zofan sa impyerno. Hindi naman pinalampas ni Zofan ang kahangalan ni Moze at agad niya itong inatake. Sa isang wasiwas ng kanyang espada ay doon na nawala ng buhay ang mukhang daga at mayabang na si Moze. Pagkapatay ni Zofan sa lahat ng kanilang mga kalaban ay pinagpatuloy na nito ang kanyang paglalakad habang karga si Moyinye. Sinabi ni Zofan kay Moyinye na malayo ng araw sila sa nasasakupan ng Monster Cave. Sumagot naman ang namumulang si Moyinye na siguro raw ay malapit na rin doon ang rescue team na ipinadala ng kanyang pamilya. Hindi na rin nagtagal at may nakasalubong ang dalawa na isang armored vehicle. Lumabas ang mga sakay nito na pinangungunahan ng isang butler at agad na nilapitan si Moyinye. Sinabi ng butler na nagngangalang Moan na mabuti raw at nasa mabuting kalagayan ang pinaglilingkuran nila na si Miss Yinye. Ibinigay ni Moyinye ang kanyang number at sinabi na wag raw kakalimutan ni Zofan na hanapin siya kapag nagpunta ito sa syudad ng Jinhai. Sumagot naman si Zofan na wag daw itong mag-alala, kapag nga raw nagpunta siya ng syudad ng Jinhai ay sisiguraduhin niya na mapapatay niya ang aso na may malaking shield. Natawa naman si Moyinye sa pagbibiro ni Zofan, at napatanong kung si Mohanho ba raw ang tinutukoy nito. Hindi naman nagustuhan ni Butler Moan ang pagiging malapit ni Moyinye at Zofan sa isa't isa. Binigay nga rin daw ni Moyinye ang espada nito kay Zofan. Sumakay si Moyinye sa armored vehicle, habang papaalis na ito ay nagpaalam ulit siya kay Zofan at pinaalala na wag nga raw nitong kakalimutan na hanapin siya. Pagkalayo ng minamanehong armored vehicle ni Butler Moan ay sinabihan nito si Moyinye na hindi nga raw sila bagay ni Zofan dahil sa anak ito ng isang traidor. Nahiya naman si Moyinye sa narinig niyang payo mula kay Moan. Sumagot ito na ano nga raw ang sinasabi ni Butler Moan sa kanya. Magkakampi lang naman daw sila ni Zofan na magkasamang nakaligtas sa sunod-sunod na panganib. Naisip ni Butler Moan na siguro raw ay nabubulagan lang ang kanilang si Miss Yinye kaya nauuto ito ng binatilyong nakasama niya. Kung ganoon nga raw, patawarin daw siya ni Miss Yinye kung hindi niya man igalang ang kagustuhan nito. Dumating si Mohanho sa lugar kung saan namatay ang grupo ni Moze. Naghihinagpis ito habang humihingi ng tawad, pasensya na raw dahil na late siya ng pagdating. Pinaalam ng isang lalaki kay Mohanho na nakatanggap daw siya ng impormasyon na na-pick up na raw ni Moan sina Moyinye at Zofan. Malamang nga raw ay ang dalawang iyon ang may kagagawa ng pagkamatay ni Moze. Napahiyaw sa galit si Mohanho habang hawak sa kanyang palad ang walang buhay na si Moze. Hinding-hindi niya nga raw mapapatawad sina Moyinye at Zofan. Kinagabihan ay may isang helicopter ang lumilipad sa himpapawid. Hanggang sa unti-unti itong bumaba sa itaas ng isang gusali. Pagka-landing ng helicopter ng maayos ay unang bumaba ang isang lalaki.
Sinabi ng lalaking ito na tinatawag na chief reporter kung ito na ba raw talaga ang Jiangbei City's prison. Nagsalita rin ang kasunod nitong babae at sinabing mukhang magandang araw ang pagtrato sa mga preso sa presintong ito. Bumati ang isang pulis na may mataas na posisyon sa dalawang bagong dating. Sinabi nito na sinusunod nga raw ng kanilang presinto ang human rights ng bawat preso, kaya nga raw nakakatanggap pa rin ang mga ito ng maayos na pagtrato. Biglang naging seryoso ang chief reporter habang nagtatanong kung ganoon rin daw ba kaayos ang kulungan ng traidor. Sumagot naman ang pulis at ipinaalam sa chief reporter na pinakapangit na raw sa lahat ang selda ng traidor na si Zuhui. Napatayo ang nakakulong na si Zuhui noong maramdaman nito na mayroon siyang mga bisita. Binati ng isa sa mga dumating na ito si Zuhui at sinabing matagal-tagal na rin daw silang hindi nagkikita. Nagulat si Zuhui nang makita nito kung sino ang taong dumalaw sa kanya. Sinabi ng chief reporter kay Zuhui na dahil nga raw magkakilala na sila, hayaan nga raw sila nito na ilipat siya sa isang mas magandang lugar. Huminto ang sinasakyang taxi ni Zhou Fan noong makarating na ito sa kanyang destinasyon. Pagkalabas ni Zhou Fan sa taxi ay naisip nito na pipilitin niya nga raw ang kanyang ama na sabihin na nito sa kanya ang buong katotohanan. May lakas na nga raw siya ngayon upang malinis ang pangalan nito. Sa pagtingala ni Zhou Fan ay may bigla itong napansin sa may bandang itaas. Nagtataka siya kung tama ba raw ang naiisip niya sa nakikita niyang ito. Sa itaas ng mga nagtataasang gusali ay lumilipad ang isang napakalaking kulungan na kung saan ay nakakulong ang mga pinakamasamang kriminal. Ang nakikita ni Zhou Fan na lumilipad sa himpapawid ay ang Sky Prison. Ang Sky Prison na ito ay ang kulungan na may pinakamataas na seguridad na pag-aari ng Xena. Wala pa ni kahit isa ang nagagawang makalabas ng buhay sa Sky Prison na ito. Noong napagtanto ni Zhou Fan na ito nga ang Sky Prison ay napaisip siya kung ano raw ang ginagawa nito doon. Biglang nagmadali ng pagtakbo si Zhou Fan noong maisip nito na baka raw naroon ang Sky Prison para kuhanin ang kanyang ama. Gaya nga ng iniisip ni Zhou Fan, inililipat na nga ng dumating na chief reporter ang kanyang ama papunta sa lumilipad na kulungan. Nagkaroon ng habulan sa napakahabang hagdan. Hinahabol ng mga pulis na nagbabantay ang dumaan sa kanila na si Zhou Fan. Sa bilis ni Zhou Fan ay hindi siya naabutan ng mga humahabol sa kanya hanggang sa makarating na ito sa pinakataas ng gusali. Pagkalampas ni Zhou Fan sa pinto ay agad nitong tinawag ang kanyang ama. Nagulat ang mga nakagwardyang pulis sa pagdating doon ng ating bida, at napahinto naman sa paglalakad ang ama nito na si Zuhui. Nagtaka rin ang chief reporter at ang kasama nitong babae kung sino ang umabala sa ginagawa nilang paglilipat ng bilanggo. Sinubukan ng mga nakagwardyang pulis na pigilan si Zhou Fan pero wala silang magawa dahil sa lakas at bilis nito. Natawa ang chief reporter sa nangyayari at nagtanong kay Zuhui kung ito na ba raw ang nababalitaan niya na walang kwenta nitong anak. Sasagot pa sana si Zuhui pero mas pinili na lang nitong manahimik. Mabilis na pinatumba at nilampasan ni Zhou Fan ang lahat ng pulis na humarang sa kanya. Habang papalapit siya sa kanyang ama ay naisip ni Zhou Fan na wala pa nga raw ni kahit isa ang nakakalabas sa loob ng Sky Prison, kaya hindi niya nga raw maaaring hayaan na mapasok doon ang kanyang ama. Noong malapit na sa helicopter si Zuhui ay naisip ni Zhou Fan na aalamin niya nga raw ang katotohanan at lilinisin ang pangalan ng kanyang ama. Nagtaka si Zhou Fan nang may bigla na lang siyang naramdaman na papalapit sa kanya. Sa bilis nga raw nito ay wala na siyang pagkakataon para makaiwas pa. Ginamit ni Zhou Fan ang kanyang perception skill upang masundan ang taong lumapit sa kanya. Kahit napakabilis ng ginawang pag-atake ng babae ay nagawa itong mapigilan ni Zhou Fan, naging posible ito dahil gumana ang kanyang perception. Hindi naman inasahan ng babae na mapipigilan ni Zhou Fan ang kanyang pag-atake na tinatawag na hand blade. Agad na binawi ng babae ang kamay nito mula sa pagkakahawak ni Zhou Fan. Sinabihan ng babae si Zhou Fan na itigil na raw nito ang kanyang binabalak kung ayaw raw nitong masaktan. Sinabihan din ni Zhou Fan ang babae na umalis nga raw ito sa kanyang harapan dahil gusto niya lang naman daw magpaalam sa kanyang ama. Nawala nga sa harapan ni Zhou Fan ang babae pero nagpunta naman ito sa kanyang likuran upang atakihin siya. Nasundan naman ni Zhou Fan ang mabilis na paggalaw ng babae at nagawa niya ulit mapigilan ang ginawa nitong pag-atake gamit ang kanyang espada.
Noong mapigilan ulit ni Zofan ang padalawang pag-atake ng babae ay naisip nito na hindi na nga lang daw ito nagkataon. Pinagpatuloy ng babae ang sunod-sunod na pag-atake pero nagagawa pa rin itong masangga at mapigilan ni Zofan. Naisip ni Zofan na nakakatakot nga raw ang babaeng ito. Higit na mas mabilis at mas malakas nga raw ito sa kanya. Napapaisip din si Zofan kung isa ba raw advanced Starfall Warrior ang kinakalaban niyang ito. Kung wala nga raw siyang perception skill ay hindi siya makakaiwas at mababasa ang mga pag-atake na ginagawa nito. Habang nanonood ay nagtanong ang chief reporter kay Zuhui kung anak niya ba raw talaga ito. Sinabi rin ng chief reporter na magaling nga raw magtago ng lakas si Zofan gaya na lang ng ama nito. Nagtataka rin si Zuhui kung bakit ganoon nakalakas ang kanyang anak. Napaatras si Zofan noong atakihin na ulit siya ng malakas ng kinakalaban niyang babae. Naisip ni Zofan na hindi nga raw siya tatagal ng ganito, kakailanganin niya nga raw i-activate ang Starfall Sword's Resonance. Pagka-activate ni Zofan sa kapangyarihan ng gamit niyang espada ay sinabi nito sa babae na umatras na raw ito kung gusto pa nitong buo ang kanyang kamay. Nagkaroon ng malakas na pagsabog noong magtama ang pag-atake na ginawa ni Zofan at ng babaeng kinakalaban nito. Nagdulot din ito ng makapal na usok sa pinakaitaas na gusali ng Jiangbei Prison. Hindi man lang nasugatan o nagasgasan ang babae kahit na napakalakas ng naganap na pagsabog. Kapansin-pansin sa magkabila nitong kamay na may suot na itong gloves na may nakalagay na Monster Core. Hindi rin nagtamo ng malaking pinsala si Zofan at nanatili pa ring nakatayo sa kabila ng pakikipaglaban nito sa isang malakas na kalaban. Pero may bigla siyang napansin sa gamit niyang sandata. Hanggang sa bigla na lang nabasag ang Monster Core na nakalagay sa gamit niyang espada. Napapalakpak ang chief reporter nang dahil sa ipinakitang lakas ni Zofan. Ganito na nga raw agad ito kalakas sa murang edad pa lang nito. Sayang nga lang daw at anak ito ng isang traidor. Sinabi rin ng chief reporter na dahil nga raw nasiyahan siya sa ipinamalas na lakas ni Zofan, bibigyan niya raw ito ng 1 minuto upang makausap ang ama nito at makapagpaalam. Lumayo ng kaunti ang mag-ama upang makapag-usap ng maayos ng sila lang dalawa. Nasiyahan si Zuhui nang malaman nito na may tinatago palang lakas ang kanyang anak. Ngayon nga raw ay maaari nang sabihin ni Zofan na isa na siyang matipunong lalaki. Hindi na napigilan ni Zofan ang pag-iyak nito habang sinusulit ang 1 minuto na mayroon sila ng kanyang ama. Sinabi ni Zuhui na ngayon nga raw ay maaari na niyang sabihin kay Zofan ang katotohanan. Ipinaalam ni Zuhui kay Zofan na hindi nga raw siya nagtraidor sa kanilang bansa. Sinabi rin ito kay Zofan na kung gusto nga raw nitong malaman ang rason kung bakit bumagsak ang CTS ay magpunta raw ito sa Jining City Military Base. Nasa lugar nga raw na iyon ang ebidensya at nakalagay ito sa isang safe deposit box. Ipinaalam din ni Zuhui ang password ng safe deposit box upang mabuksan daw ito ni Zofan. Matapos ang 1 minuto ay sumakay na si Zuhui sa helicopter na sinakyan ng chief reporter. Pagkapasok nito sa loob ay doon na nagsimulang umalis ang lumilipad na napakalaking kulungan. Wala nang nagawa pa si Zofan kundi panoorin na lang muna ang pag-alis ng nakakulong niyang ama. Sa kasalukuyan ay nasa Jiangbei City pa rin si Zofan. Mahimbing itong natutulog dala na rin ng sobrang pagod nang dahil sa matinding pinagdaanan nito noong nakalipas na araw. Habang masarap pa ang tulog ni Zofan ay biglang tumunog ang kanyang alarm clock. Bahagyang nagising si Zofan nang dahil sa naririnig nitong tunog. Sinubukan niya ulit ipagpatuloy ang kanyang pagtulog ngunit hindi na niya ito magawa. Sa sobrang inis ni Zofan ay napukpok nito ng malakas ang kanyang alarm clock. Sinabi ng nagising na si Zofan na gusto pa nga raw muna niyang matulog ng mahimbing. Nagising na ito ng tuluyan at biglang nagulat sa kanyang nagawa. Napaiyak ito dahil nasira niya ang kanyang alarm clock. Huwag nga raw siya nitong sisihin dahil hindi pa raw niya masyadong nakokontrol ang kanyang lakas simula nang naging isa siyang intermediate rank. Pagkakain ni Zofan ay nagsipilyo na rin ito. Habang nagbibihis ay tinitingnan nito ang kanyang status screen. Sa ngayon ay puno pa ng enerhiya si Zofan dahil sa ginawa nitong pagpapahinga. Kasalukuyan nitong nasa rank ng Intermediate Starfall Warrior. Ang mga stat points na meron nito sa bawat kategorya ay 41 sa Mind, 40 sa Physique, 45 sa Strength,
at 50 naman sa agility. Mayroon pa rin itong 3 stat points na maaari nitong ilagay sa anumang stats na gusto niya. Noong matingnan na ni Zofan ang kanyang status screen ay napaisip ito kung bakit nga raw siya nag-set ng alarm ngayong umaga. Narinig ni Zofan na may bigla na lang tumawag sa naka-charge niyang cellphone. Pagkasagot niya dito ay narinig niya ang boses ng nagsesermo na si Uncle Gao. Nagtatanong ito kung bakit daw wala pa rin doon si Zofan. Kuhanin na nga raw nito ang mga gamit na inihanda niya. Sumagot naman si Zofan na nasa daan na raw siya at halos malapit na raw siya doon. Sinabi rin ni Zofan sa kanyang Uncle Gao na wag daw itong mainip. Umorder na nga lang daw muna ito ng paborito nitong Fat Otaco soft drinks at siya raw ang magbabayad. Nainis naman si Uncle Gao sa pagbibiro ni Zofan, wag na nga raw itong umasa na makukuha pa nito ang mga gamit na inihanda niya. Sinabi ni Uncle Gao na itatapon na niya raw ang lahat ng ito sa basurahan. Nagmakaawa naman si Zofan at sinabi na binabawi na raw niya ang kanyang sinabi. Binola rin ni Zofan ang kanyang uncle na napakagwapo at napakatalino raw nito. Pagkapasok ni Zofan sa opisina ni Uncle Gao ay napahingi ito ng pasensya dahil na late raw siya ng pagdating. Nagdahilan pa ito na may mga nasalubong pa raw siya na mga aliens habang papunta doon. Sinabihan naman ni Uncle Gao si Zofan na hindi nga raw kapani-paniwala ang binanggit nitong dahilan. Habang umiinom ng soda ay naisip ni Uncle Gao na ilang araw pa nga lang daw ang lumilipas noong huli niyang makita ang batang ito. Hindi nga raw siya makapaniwala na sa kaunting oras ay naging intermediate Starfall warrior na agad ito. Napaisip din si Uncle Gao kung itinago lang ba raw ni Zofan ang totoo nitong lakas. Pero hindi na nga raw mahalaga kung paano ito lumakas. Lahat naman daw sila ay may kanya-kanyang itinatagong sikreto. Hindi na nga rin daw maipagkakaila na anak nga ito ng dating commander na si Zuhui. Noong napansin ni Zofan ang pag-oobserba sa kanya ay sinabi nito na magaling nga raw magkilatis si Uncle Gao dahil nalaman agad nito ang kanyang paglakas. Inilabas na ni Uncle Gao ang mga gamit na ipinahanda sa kanya ni Zofan. Lahat nga raw ng kailangan nito ay nasa loob na ng bag. Kasama na rin daw dito ang mga papeles na kakailanganin ni Zofan kapag nakarating na ito sa syudad ng Jining. Iniabot din ni Uncle Gao ang Novice Starfall Certificate ni Zofan. Base sa regulasyon, kailangan pa raw maghintay ni Zofan ng 3 buwan upang makapag-request ito ng Intermediate Starfall exam. Pinayuhan ni Uncle Gao si Zofan na mag-ingat daw ito kapag nakarating na ito sa Jining City. Ang lugar nga raw na yon ay hindi isang maliit na syudad na di tulad ng kanilang Jiangbei City. Napakahigpit rin daw ng seguridad doon kaya mahihirapan itong maglabas-masok. Nagpasalamat naman si Zofan sa kanyang uncle, salamat nga raw sa pag-aalaga at pagkupkup nito sa kanya sa matagal na panahon. Tumalikod si Uncle Gao at palihim ng ngumiti noong marinig nito ang pasasalamat ni Zofan. Sinabi ng nahihiyang si Uncle Gao na wag nga raw itong magpasalamat sa kanya. Nagdahilan ito na kaya niya lang naman daw tinulungan si Zofan ay dahil sa tinulungan din siya ni Commander Zuhui noong bata pa sila. Nagbow si Zofan sa kanyang uncle upang ipakita ang lubos niyang pasasalamat. Sinabi niya kay Uncle Gao na kapag daw natapos na siya sa kailangan niyang gawin ay babalik daw siya upang bisitahin ito. Matapos magpasalamat ay nagpaalam na si Zofan sa kanyang uncle at sinabing aalis na raw siya ngayon. Pagkaalis ni Zofan ay naalala ni Uncle Gao ang mga pinagsamahan nila simula pa lang noong bata pa ito. Naalala niya noong magising ang kaunting kapangyarihan ng batang si Zofan, agad itong nagtanong sa kanya kung maaari na ba raw siyang kumuha ng misyon. Kailangan niya nga raw ito para magkaroon siya ng pera. Naalala rin ni Uncle Gao nung pagyabangan siya ni Zofan sa binili nitong bagong equipment. Sinabihan pa nga raw niya ito na pangit ang binili nitong equipment pero sinabihan lang din siya ni Zofan na wala raw siyang sense of fashion. Naalala rin ni Uncle Gao ang maraming beses na umuuwi ng sugatan si Zofan sa tuwing manggagaling ito sa isang misyon. Kahit sugatan ito ay pinagmamalaki nito sa kanya na malaki raw ang naitulong niya sa ginawa nilang misyon. Naalala rin ni Uncle Gao ang mga biruan at kulitan nila ni Zofan sa tuwing magkikita silang dalawa. Naisip ni Uncle Gao na sana nga raw ay makabalik agad ito. Pagkalabas ni Zofan ng gusali ay iniisip na nito ang mga kailangan niyang gawin. Natuwa siya habang hawak ang isang tiket.
Pinag-book nga raw siya ni Uncle Gao ng ticket na magagamit niya matapos ang 5 araw. May oras pa nga raw siya para makapaghanda, kailangan niya raw magpunta sa trading center at ipaayos ang Starfall Sword gamit ang nakuha niyang mutated monster core ng two-headed monster gator. Naisip din ni Zofan na napakarami nga raw malalakas at eksperto sa Jining military base. Kailangan na niya nga raw mag-focus sa pagpapalakas dahil sa lakas niya nga raw ngayon ay hindi niya magagawang makipagsabayan sa lugar na kanyang pupuntahan. Bukod nga raw sa pagpapaayos ng Starfall Sword, kailangan niya rin daw magsanay ng ilang intermediate martial art techniques. Napakarami nga raw monster den sa Jining City. Perpekto nga raw ito sa kanya para makakuha siya ng ilang misyon at makapag-hunt ng mga E-rank monster para makakuha ng mga stat points. Pagkakuha ni Zofan sa tumunog niyang cellphone ay nakita niya na tumatawag sa kanya si Li Wei. Agad na sinagot ni Zofan ang tawag at tinawag na Brother Wei ang kausap niya. Tinanong nito si Li Wei kung bakit nga raw ito napatawag. Sinabihan naman ni Li Wei si Zofan na wag nga raw siya nitong tawagin na Brother Wei at tawagin nga raw siya nito ng Brother Li. Nagtanong si Li Wei kung saan ba raw nagpunta si Zofan sa mga nagdaang araw, ilang beses na nga raw siyang tumawag pero hindi nga raw ito sumasagot. Tinanong ni Zofan ang kaibigan nitong si Li Wei kung may oras ba raw ito. Magkita nga raw silang dalawa. Sinabi rin ni Zofan na isama nga rin daw ni Li Wei ang nobya nito na si Lu Jia. Matapos makipagkwentuhan ay sinabi ni Zofan na magkita na nga lang daw sila sa lugar na kanilang napag-usapan. Kumita nga raw siya ngayon ng pera kaya siya na nga raw ang manlilibre sa mga ito. Nagpaalam na sa isa't isa ang dalawa. Sinabi ni Li Wei na magkita na nga lang daw sila. Ang kaibigang ito ni Zofan na si Li Wei ay isang ordinaryong tao. Natuwa si Zofan matapos makausap ang kanyang kaibigan. Naisip niya na napakaaga pa raw ngayon kaya pupunta na lang daw muna siya sa trading center upang ipagawa ang kanyang Starfall Sword. Nagtungo na si Zofan sa train station upang sumakay papunta sa trading center. Naisip ni Zofan na noong napagbintangan nga raw ang kanyang ama ay si Li Wei na lang daw ang nag-iisang natira sa kanyang mga kaibigan. Naalala niya kung paano siya nito pinagtatanggol sa tuwing binubuli siya noon ng ibang mga bata. Madalas din siya nitong dinadalhan ng pagkain na hindi niya kayang mabili dahil sa wala pa siyang pera. Naalala rin niya na noong nahihirapan siyang makapaghanap ng matitirahan dahil sa pagiging anak ni Zuhui, ay tinulungan siya ni Li Wei na makapagrenta ng bahay gamit ang sarili nitong ID. Naisip ni Zofan na kailangan ng araw niyang sulitin ang 5 araw na pananatili niya doon. Lumabas na si Zofan ng tren noong tumigil ito sa kanyang destinasyon. Habang naglalakad ay natatanaw niya ang napakalaking gusali ng Jiangbei Trading Center. Pagkalampas ni Zofan sa dalawang lalaki ay natukoy niya na novice Starfall Warrior ang dalawang ito. Doon niya napagtanto na nakakaya ring makita ng kanyang skill na perception ang lakas na taglay ng ibang tao. Napakagandang araw pala ng gamit ng skill na ito. Naisip ni Zofan na noong nakipaglaban siya sa babaeng kasama ng chief reporter ay hindi niya raw malaman kung ano na ang lakas nito. Marahil nga raw ay nangyari yon dahil sa mas malakas sa kanya ang nakalaban niyang babae. Naisip ni Zofan na sa mga panahong ito nga raw ay pataas na ng pataas ang status ng mga Starfall Warriors. Ayon nga raw sa nakalap na data, karamihan daw ng mga tao ngayon ay pinipili na makapareha sa buhay ang mga Starfall Warriors. Naisip ni Zofan na mukhang natural lang ito lalo na't kapag nagkaroon ng isang monster wave outbreak sa isang lugar, mas nagiging panatag ang mga ito kapag may kasama sila sa buhay na kayang magprotekta sa kanila. Pumasok na si Zofan sa loob ng trading center. Doon ay nakita niya na napakaraming ang tao sa loob nito. Matapos magmasid ay napagdesisyonan na ni Zofan na unahin na muna ang pagbebenta ng mga nakolekta niyang materyales mula sa mga napatay niyang fish lizards.